Hindi siya tulad ni Jose Rizal at Ninoy Aquino na ibinuwis ang buhay para sa bayan. Pero sa mga mata ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang ina, ay isang bayani siyang may tuturing. Mula sa pagtitinda ng isda sa palengke, ay naiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Dahil na rin sa kanyang pagsusumikap, pagtitiyaga at angking talino sa pagpapatawa. Nakilala siya ng sambayanan bilang isang komedyante. Pero ano nga ba ang totoong istorya sa likod ng kanyang mga ngiti at halakhak? Ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions, matutunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Bayani Edwin Rogacion Jr. na mas kilala po natin sa pangalang Bayani at Bayani. Magandang good evening ng gabi sa aming magiliw na manonood. Patok na naman ang inyong gabi dahil nandito na kami. Welcome to TV Mama! Galing talaga ni Dolphy. Balang araw, mapapanood din ako sa TV. Kaya niya. Nako! Paano naman mangyayari yun? Tignan mo nga itsura mo. Gusgusin at amoy isda. Oo nga, no? Paano ka naman makikita sa TV, no? Basta, sinasabi ko po sa inyo, magiging artista po ako paglaki ko. Artista? Ikaw? Oo. Bakit po? Masama po ba mangarap? Sus! Puro ka naman daldal. Ay nako, Bayani. Ayan na nanay mo. Bumalik ka na sa pwesto niyo. Ano ba ginagawa mo naman doon sa pwesto na may pwesto? May sarili tayong pwesto rito. Ba't hindi mo bantayan? Kasi nakikinood lang naman po ako kasi wala naman po kasi tayo TV. Naku, puro ka naman si panood eh. Ba't hindi mo tulungan yung mga kapatid mo? Sige na, tulungan mo yung kapatid mo. Okay naman. Gawin niyo rito sa isda, ha? Ilagay niyo sa banyera. Pagkatapos mamaya, lagyan niyo ng maraming yelo. Para sa gano'n hindi mabilas, ha? At may benta pa natin bukas. Ha? O sige. Yeah. Ano ka ba naman, Bayani? Kanina nanonood ka ng TV. Ngayon naman inutusan kita, nanood ka naman na naglalaro. Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo, ha? Alam niyo, Nay, ang utak napapagod din. Pinapagpinga ko lang po yung utak ko para gumana ng tama. Tingnan niyo po yung mga isda na yan. Nilalagyan po sila ng yelo para hindi mabilasa. Ganon din po ang utak. Kailangan papahingain para hindi mabilasa. Talaga? Ganun ba yun? Opo. Opo. Ganun. Ay, kung ikaw ngayon ang gawin kong pilasa, ha? Kanino ka ba natuto magpilosopo? Kanino po ba ako magmamana? Ito sa inyo. Ikaw talaga, kahit kailan. Okay naman, yung mga isda, alagaan nyo. Dali, ayusin mo na. Tulungan mo sa kapatid mo. Oh. Kailangan nyo nang umalis sa pwesto nyo. Ngayon na. Bakit naman aalis ka? Ano aalis naman? Nakita naman nagtitinda naman kami dito. Nanay Mila, alam niyo naman pong patakaran dito sa palengke. Na kapag hindi po kayo nakapagbayad ng pwesto nyo, sheriff kayo. Kaya umalis na kayo. Kailangan nga namin magbenta para makabayad kami sa inyo eh. Pag ngayon tatanggalin nyo, paano kami makakabayad? Bigyan nyo kami ng tsansa. Pwede na po sa galing ako po namin. Wala na po kayo ito matutulungan. Hoy, Kayo sa amin. pasensya ka na to. Pasensya. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Trabaho Sige, nyo? alis. Wala kayong konsiderasyon? Wala kayong awa sa mga nagtitinda? Bigyan nyo naman kami ng tsansa. Nanay, hindi po kayo tumupod sa usapan eh. Dito kaya. Makakabayad naman kami. Makakabayad kami po. Lumaki ako sa hirap. Ang pwesto namin sa palengke, ang siya na ring bahay namin noon. Kapos ang pamilya namin sa maraming bagay. Sa pera, sa maayos na tirahan, sa pagkain, at sa mga gamit sa bahay. Pero bata pa lang ako, dalawang bagay ang masasabi kong hindi ako kinapos. Sa pangarap at sa kadaldalan. Nay, paano po yan? Saan na tayo titira? Oo nga, Nay. Wala na po tayong bahay. Hindi lang bahay na wala sa atin, pati kabuhayan na wala rin. Alam niyo, mga anak, kung buhay lang ang tatay niyo, may makakatulong sana tayo sa pagtatrabaho. Hindi natin dadanasin ang ganito. Nay, sa lansangan na lang po ba tayo titira? Hindi. Hindi ko papayagang mangyari yan. Hindi na bali, Nay. Magtatapos po yung pag-aaral ko. Pangako ko po yan.
Malang araw po. Bilan ko rin po kayo sa bahay. Oo, anak. Sa awa ng Diyos, nagmagandang loob ang Chong Eddie namin. Nang patirahin muna kami sa bahay nila. Kahit na nakakahiya, hindi na kami tumanggi dahil mas mabuti nang may nasisilungan kaysa matulog sa lansangan. Okay lang yan. Para paano pa makakamag-anak kayo? Kung hindi naman tayo magtutulungan. Oo nga naman, ito naman. Hanggat wala pa kayong nakikita ang nakitirahan nyo, dito lang pa kayo. Okay lang yun, ha? Kayo mag-alala. Pag nakakuha na ako ng medyo murang malilipatan namin, naalis na kami agad. Nakakahiya na sa inyo. Pati mga pagkain, binibigay niyo pa sa amin. Maraming salamat po, Chong. Chang. Ano man. Naman, okay lang yan. Para kaming sardinas nun na nagsisiksikan sa isang maliit na bahay. Dahil na rin sa kahihiyan, nagsikap kaming makahanap agad ng malilipatan. O, ito mga anak ko. Pasensya na kayo, ha? Ito lang naman ang kaya kong upahan sa ngayon. Para sa atin. Ha? Okay na po to, Inay. Ang mahalaga may natitirahan tayong sariling atin. Oo nga po, Nay, para hindi na tayo magtagal kila Tito Eddie. Nakakahiya na po masyado. Kaya lang, parang may amoy dito, no? Ano ka ba, Digna? Di ka na nasanay sa masangsang na amoy, ah. Sa palengke, mabaho din naman, ah. Oo nga naman, Ate Digna. Reklamo ka pa ng reklamo dyan. Tignan mo, laki-laki, lawak-lawak ng swimming pool. Pwede tayong maligo dyan, tsaka mangisda. Swimming pool ka dyan. Tignan mo nga yung ilog na yan. Ang dumi-dumi, ang daming basura. Pwede naman natin yung linisin, ah. Musmus pa lang ako, ubod na ako ng daldal. Kaya naman pati sa eskwelahan, speaker ang tawag sa akin ng mga kaklase at teacher ko. Nagsikap ako sa pag-aaral habang tumutulong ako sa pagtitinda sa palengke hanggang sa nagbinata na ako. Tol, sali ka sa amin. Kulang kami ng isa eh. Tol, gusto ko sana, kaya lang. Butas na yung sapatos ko. Magpaka na lang. Koboy-koboy lang naman tayo dito eh. Tara na. Oo nga. O sige. Oh, 369, sino magkape? Tayong tatlo. Tayong tatlo. Crush na crush ko noon si Gwen. Isa siya sa mga naging inspirasyon ko para pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Dahil gusto ko may maipagmalaki ako sa kanya. Nay, tuwang-tuwa yung teacher ko kanina. Kasi ang tataas ng mga grades ko. Sabi nga sa akin, pag tuloy-tuloy daw ako sa pagsipag ko, ay makakasama ako sa top sa klase, sa graduation. Ihabang naman ito. Bakit? Totoo naman sinasabi ng kapatid mo. Ikaw naman. Totoo yun, Nay. Tsaka sa graduation ko, gusto ko kumpleto tayo, ha? Oo naman, kuya. Naku, ang gusto mo, imbitahin ko pa ang lahat ng yan eh. Para siguraduhin mo lang sa akin, ha? Nag-graduate ko nga. Sigurado na yun, Nay. Matalino yata tong anak mo. Oo. Tsaka, ito na yata siguro yung huling graduation ko, kaya lubos-lubosin na natin. Hindi na siguro ako makakapag-college. Anak, pasensya ka na, ha? Hanggang high school lang naman kasi ang kaya kong bigay sa'yo, eh. Hindi ko kayang pag-aralin ka ng kolehiyo. Nay, okay lang yon. Basta pag-graduate ko, maghahanap kagad ako ng trabaho. Tsaka, tutuparin ko yung pangako ko sa inyo. Ibibili ko kayo ng bahay. Salamat, anak. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Nakapag-college ako at sa awa ng Diyos, nagpresenta ang Ate Christy ko na pag-aralin ako sa kolehiyo. Nay, te. Oh, bayanin. Nakapaginawa ka na. Oo, te. Maraming salamat sa iyo, ha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makapag-college. Alam mo ba, hindi ko akalain talaga na magkakaroon ako ng anak na makakapanik ng kolehiyo. Kaya mabuti, pag-aralan mo mabuti, ha? Siyempre, Nay, hindi ba may pangako ko sa inyo? Balang araw, bibilang ko kayo ng bahay at maraming TV. Kaya lang, bayani. Tuition lang ang kakayanin ko, ha? Yung pabaon, pamasahe, pagkain.
kaya yun. Okay lang, ate. Ako nang bahala doon. Eh, teka muna sandali. Ano bang kurso kinuha mo? Mascom, Nay. Mascom? Bakit mascom? Kasi gusto ko mag-artista balang araw. Gusto ko mapanood nila ako sa TV. Gusto mo maging artista? Ayan. Guwapo lang ang kinukuhang artista. Okay? Ate Hindi ka naman- naman guwapo eh. Sakit mo naman magsalita eh. Oo nga naman, anak. Bakit naman ganun? Guwapo naman ang kapatid mo. Guwapo ba yan? Ang itim-itim mo. Ate talaga, halika na nga. Alam ko, hindi ko kamukha si Aga Mulak. Pero ako, meron akong talent. Kaya pwede ako mag-artista. Marami kaya ang komedyante dyan. Hindi naman gwapo, pero nakakapag-artista. Di ba, Nay? Oo, totoo yan. Di pwede rin ako. Oo, di ba, anak, sa paningin ko, ikaw ang pinakagwapong palengkero sa buong mundo. Edwin, tara, sama ka sa amin. Saan? Diyan, sa labas, inom tayo. Ayoko. Wala akong pera eh. Oh, ba't kayo tumatawa? Pare, yung sapatos mo, sira yung swelas. Naghihingalo yung sapatos mo. Pagpahingay mo muna kaya yan. Maawa ka naman. Oy, alam niyo ba ang sapatos natin ay extension ng ating personality? Katulad ko, masayahin ako. Kaya tingnan niyo yung sapatos ko. Masayahin din, oh. Nakangiti. Pare, palusot ka pa. Bumili ka na lang ng bago. Pare, pamasahin nga wala eh. Pambili pa kaya ng sapatos. Yung asawa ni Kikoy, niligawan niyo ng kapre. Ba't ang tahimik mo? Dati, Hanggang sobrang daldal mo pag nakikinood ka ng TV. Wala ako sa mood. Bakit naman? Nagkaanak yun. Kinantsawan kasi ako ng mga kaklase ko kanina. Nung nakita nila tong sapatos kong sira. Eh, bakit kasi ayaw mo pong palitan yung sapatos mo? Gwen, sa tingin mo ba hindi ko naisip yon? Kung may pera lang ako, di matagal ko nang pinalitan tong sapatos ko. Di na bale. Balang araw, makakabili rin ako ng bago kong sapatos. Ay, nako, Bayani. Huwag mo na lang pansinin yung mga kaklase mo. Tsaka, at least, ikaw, mabait ka, masipag, mapagmahal sa pamilya. Tsaka, sobrang nakakaaliw pa. Totoo ba yung sinasabi mo na nakakaaliw ako? Oo naman. Nakakatawa ka kaya. Kaya nga, gusto kitang kasama eh. Dahil wala akong pera, hindi ako nagkaroon ng lakas na loob na ligawan si Gwen. Tiniis ko na lang din yun at sinabi ko sa sarili ko na balang araw, kapag kumikita na ako, magkakasyota din ako. Nay, bakit po kayo umiiyak? Bayani, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, ate? Pasensya ka na at yung dalawang pamangkin mo ay mag-aaral na. Kaya yung perang nilalaan ko para sa pag-aaral mo ay ilalaan ko sa pag-aaral nila. Okay lang yun, Ate Christy. Hindi mo naman obligasyon yung pag-aralin ako eh. Tulong mo lang naman sa akin yun eh. Oo, pero gusto ko sanang magtapos ka ng pag-aaral, di ba? Okay lang yun. Nay, huwag ka na umiyak. Okay naman yun eh. Nakatapak naman ako ng college. Imaginein mo ha, itong sapatos kong ito oh. Nakapag-college. Ayan oh, lalong lumalaki yung butas. Tuwang-tuwa kasi. Huwag ka na umiyak na eh. Lord, tulungan niyo po ako. Gusto ko po makatapos ng college. Gagawin ko po ang lahat. Gusto ko pong tuparin yung pangako ko po sa nanay ko. Naiaahon ko po sila sa kahirapan. Lord, tulungan niyo po ako, parang awa niyo na. Si
Sinuwerte si Bayani na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo nang makakuha siya ng trabaho sa isang tindahan ng donut. Dahil sa pagiging isang working student, ay nakapag-ipon na rin siya ng kahit kaunti upang matustusan ang isa pa niyang pangarap noon, ang makaporma sa mga chicks. Salamat sa donuts tsaka rosas, Wala yan. O sige, kainin mo na yung donuts. Ako nagbalot yan. Akala ko pa naman ikaw gumawa nito. Eh, gusto ko nga ako talagang gumawa para espesyal para sa'yo. Kaya lang, pagdating nung delivery sa donut shop, gawa na siya eh. Uy, meron nga pala akong papakita sa'yo. Ano yun? Hindi ba napapansin ang bago kong sapatos? Wow naman! Congrats, Type ka na talaga. Hindi naman. Nagsweldo lang kasi kami kanina doon sa donut shop. Kaya nakabili na ako ng bagong sapatos. Kailangan ako ng pagpahingahin yung sapatos kong butas. Bukas nga palang libing, punta ka. Nakakatawa ka talaga. Alam mo namang gustong-gusto kong napapasaya kita. Pag nakikita kitang umingiti, napapasaya mo ako ng labis-labis. Para saan yun? Yun na yung sagot ko sa tanong mo. Ibig mo sabihin? Sinasagot na kita. Happy ako nang sagutin ako ni Gwen sa wakas. Nagkasyota na din ako. Pero nung mga panahon na yun, hindi sapat sa akin ang isa lang. Kaya hanggat kaya, nilubos-lubos ko na. Rosemary talaga ang bait-bait. Alam mo, ikaw ang the best shota in the world! Gwen, Betty, anong ginagawa niyo dito? Walang hiya ka? Hindi ka ba nakontento sa akin? Pati nung pinsan ko niligawan mo? Nakangti ka ba naman? Sino mo pa lang ibang girlfriend? Oo, tangkin sila. Uy, aray ko! Ay, naku anak. Kahit saang anggulo mo tingnan, mali ang ginawa mo. Oo nga. Tama ba naman pagsabay-sabay mo yung tatlo? Hindi ko naman inakalang mahuhuli ako eh. Iloko ka naman pala eh. Hindi tama yung nirarason mo. Anak, alalahanin mo, ha? Babae ang mga kapatid mo. Pati na ako na nanay mo, babae din. Kaya dapat hindi mo tinaganyan ang mga babae. Sorry po, Nay. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko. Gusto ko lang po kasi yung bumawi kasi nung high school ako, hindi ako nakapag-shota kasi wala akong pera, panligaw. Mali nga yung rason mo, anak eh. Wala namang kasalanan yung mga babae yun kung nanligaw ka man sa kanila nang wala kang pera eh. Kaya hindi mo sila dapat paghigantihan. Ha? Opo, Nay. Kaya nga po nagsisisi na po ako. Buti naman. Saka kung maghahanap ka ng mamahalin mo, dapat yung mamahalin ka ng totoo at mamahalin mo din siya. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera. Kaya mayaman ka man o mahirap ka, mamahalin ka ng babae kahit 5 na lang ang laman niyang bulsa mo. Ha? Opo. Simula noon ay hindi muna ako nagtangkang manligaw ulit. Nag-focus ako sa pag-aaral ko habang nagtatrabaho. Maliit pa lang ako. Pinangarap ko nang makapag-graduate ng college. Kaya ilang araw na lang, gagraduate na tayo. Eh di matutuwa sa inyo nanay mo. Oo naman. Ako lang kasi yung anak niya na makakapag-graduate ng koleyo. Idol talaga kita, speaker. Mr. Rogacion, may I speak to you? Yes, sir. Anong atin, sir? Liga. I was informed by Mrs. Hernandez from the admin office. Hindi pa pala fully paid ang tuition pay mo for this semester. And that means na hindi ka makakagraduate. Ha? Sir, baka pwede naman sumama ako sa graduation tapos babayaran ko na lang pagkatapos. Wala pa sir akong pera eh. Hindi pa ako sumisweldo. Bayani, I'm sorry to tell you pero it's not really my decision. School policy yan. You have to pay your outstanding balance right away para maka-attend ka sa graduation day mo. Excuse me. Sa awa ng Diyos ay nakahiram ng pera si Bayani sa mga kakilala upang mabayaran ang natitira pang utang sa eskwelahan hanggang sa dumating ang araw na kanyang pinakahihintay.
Pero hanggang sa kaduluduluhan ay susubukin pa rin ang kanyang katatagan. Altura Michael Roy. Aguas Janine. Ali, okay ka lang ba? Nahilo. Gusto niyo dalhin ko kayo sa clinic? Hindi naman. Salamat. Wala po yung anak ko. Abi Hindi na lang. Dolce. Po, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana nagkasweldo na yung bayaw ko. Gusto ko po mag-graduate. Bayaw! Bayaw! Ano, nagkasweldo ka na? Wala pa nga bayaw eh. Hindi pa ma-release yung sweldo ko. Maya-mayang konti pa daw. Bayaw, wala pa akong pangrenta ng tuga. Kung gusto mo, maghintay ka muna sandali. Ma-release din yung maya-mayang konti. Oh, sige. Robles Jaime. Rugasyon Edwin Jr. Rugasyon Edwin Jr. Nasaan na si speaker? Andito ako, andito ako! Wag na. Wala akong pambayad eh. Dahil sa wala din akong pamasahe, naglakad na lang din ako pauwi. Imbis na nagse-celebrate kami ng pamilya ko, alay lakad ang ginawa ko. Pero isang bagay ang magbibigay sa akin ng pag-asa ng mga oras na yun. Pakiramdam ko, binabantayan ako ng Panginoon. No matter how dark is the beginning, the one who strives can reach the sun. Nang makagraduate ay nagtrabaho muna si Bayani bilang isang waiter sa isang Japanese restaurant. Pero hindi nagtagal, sa tulong ng isang kaibigan ay pinalad si Bayani na makapasok sa isang TV network bilang isang propsman sa isang noontime show. Dito ay makikilala niya ang mga taong makatutulong sa kanya para maabot ang kanyang minimithing pangarap. Alam nyo, noon time itong show natin eh. Ang mga Pilipino, gusto nila pag nanananghalian sila, tumatawa sila. Kung ako lang masusunod dapat maglagay tayo dito ng skit. Pupunuin natin to ng mga komedyante para magpatawa. Sa tingin ko, patok yun eh. Magre-rate ang show natin. Bayani, tumahimik ka na nga lang dyan. Propsman ka lang rito, kaya huwag ka na mag-ambisyon. Bakit? Part naman ako ng show na to Kabuhayan natin to, kaya may karapatan akong mag-suggest. Len, ano sa tingin mo? May point ba ako? Oo. May point ka naman eh. Tingnan nyo, buti pa tong si Len. May utak. Maganda na, matalino pa. Hoy, ikaw, Yani, ang ingay-ingay mo. Ang taltalin mo. Andiyan yung mga bossing natin, mamaya marinig ka ng mga yun. Hoy! Ingay-ingay mo. Boss Randy, upo kayo. Nagkakwentuhan lang kami. Ganda naman ang shades mo, boss. Mamahalin ba yan? Alam mo, Bayani, sobrang daldal mo. Ba't di ka na lang mag-writer sa show? Ako? Writer ng show? Dito? Oo, bakit hindi? Marami kang ideas. Saka di ba sabi mo, dapat may say ka? At isa pa, ito yung kabuhayan mo. Dahil sa tiwala sa akin ni Randy Santiago, nabigyan ako ng break sa pagsusulat.
Puspusan ng dasal at pasasalamat ko sa Diyos ng mga oras na yon. Dahil bukod sa biniyayaan niya ako ng magandang trabaho, sinamahan pa niya ng love life. Baka magkakali yung mga malalambot mong mga kamay. Ako na lang kaya mag-type. Isang oras na lang, deadline mo na. Mabilis ka bang mag-type? Hindi. Oh, hindi naman pala. Huwag ka nang humihirit-hirit pa dyan. Sabi ko nga eh. Lenlen, Ano na naman? naisip ko lang, wala kang boyfriend, wala akong girlfriend. Bakit hindi na lang maging tayo? Total, click naman tayo eh. Ayoko nga. Ang dal-dal-dal-dal mo kaya. Madaldal nga, pero malaman naman ang mga sinasabi. Nakakatawa pa. Pag ako sinagot mo, liligaya ang buhay mo. Huwag ka nga dyan. Ang bait talaga ni Lord. Imagine, ang napakabait at napakagandang si Lenlen ang pinagkaloob niyang maging nobya ko. Pero dadating ang isang pangyayaring magpapabago sa buhay namin dalawa. Pare, nakita mo si Lenlen? Oh, ano pa ba ako na nawawala ng syota? Ikaw talaga, gutom lang yan. Buti pa magsopas ka dun sa backstage. Ano ba? Good idea. Lenlen! Bayani, Lenlen, ba't ka umiiyak? buntis ako. Ha? Magdadalawang buwan na. Magkaka-baby na ako? Yahoo! Yani, may problema tayo. Ano? Napakabata mo pa para mabuntis. Nay, Tay, patawarin niyo ho ako. La, sana maintindihan niyo ho ako. Paninindigan ko po yung anak nyo at magiging baby namin. Sigurado ka bang kaya mong buhayin ang anak ko? Ha? Kakayanin ko po. Bakit? Malaki bang kinikita mo sa pagsusulat mo? Para sabihin mo kaya mong buhay ng anak ko? Hindi po. Hindi po ako mayaman. Wala po akong may pagmamalaki. Pero marami po akong pangarap sa buhay. Masipag po ako, mabait, matyaga. Hindi po ako basta sumusuko. Hanggat kaya ko po, pinaglalaban ko. At paglalaban ko po, pagmamahal ko sa anak nyo. Gagawin ko po ang lahat para ibigay ko po sa kanya ang magandang buhay at ang magiging pamilya namin. Dahil sa pagdadalang tao ni Lenlen, ay nagpasya sila ni Bayani na magpakasal na. Nang makapanganak si Lenlen ay nagpursige si Bayani sa pagtatrabaho sa naturang programa para masuportahan ang kanyang bagong pamilya. Hanggang sa dumating ang isa pang pagkakataong magbibigay katuparan sa isa sa kanyang mga pangarap. Bayani, mauna ako sa'yo ha. Sige, Ronnie, ako lang bahala dito. Test mic, 1, 2, 3. Magandang tanghali, Pilipinas! Kumusta kayo dyan? Doon sa mga nanonood sa TV, huwag kayo masyadong magpakabusog dahil marami kaming hinanda para sa inyo. Mabubusog kayo sa tawanan, sayawan at kantahan. Dito lang sa paborito yung show. Mukhang balak mo kung agawan ng trabaho, ah. Boss Randy, ma'am, inaaliw ko lang po sarili ko. Alam mo, Bayani, may potential ka. Oh? Oo, nakakatuwa ka. Yang mukha mo kaaya-aya. At pangmasayang apil mo. Alam mo, itry mo ang mag-co-host sa show. Ako? Magko-co-host sa show? Oh, ma'am, Boss Randy, parang nananaginip po ako. Totoo ba yun? Magsimula ka na bukas. Bibigyan kita ng screen name. Ang bagay sa pangalan mo, Bayani Agbayani. Bayani Agbayani?
Isinalang ako kaagad bilang bagong co-host sa show. Pumatok ako sa masa, kaya naman unti-unti akong nakilala ng publiko. Hindi ko inakalang ang isang hamak na palengke boy na tulad ko ay papalaring maging isang komikero sa telebisyon. Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagangat ng karir ko. Bukod sa pag-host ay napasok ko din ang pag-arte sa TV at pelikula. Nagkaroon din ako ng hit na album, pero sa pag-abot ko sa pangarap ko, isang bagay ang hinding-hindi ko kinalimutan. Ang pangako ko sa nanay ko. Maganda ba? Nay. Itong bagong bahay natin? Oh. Ang laki-laki naman. Bakit? May TV na dyan, may TV pa dito. Ate naman, naalala ba ng mga bata pa tayo, wala tayong TV, nanonood lang tayo sa kapitbahay. Eto, bumabawi lang ako ngayon. Ikaw talaga, ate. Oh, Nay, bakit umiiyak na naman kayo? Wala na. Natutuwa lang talaga ako. Nay, hindi ba pinangako ko sa inyo nung bata pa ako na magtatapos ako para iahon tayo sa hirap? Makabili tayo ng bahay at maraming TV. Wala. Masaya talaga ako. Dahil hindi ko nakakalimutan ang pangako mo sa akin. Ngayon ito tinupad mo. Maraming salamat, anak. Alam mo, Nay, hindi ako sumuko. Gaya nyo, ginaya ko kay Nay para mabayaran ko naman yung paghihirap nyo sa aming magkakapatid. Yung pagmamahal at suportang binigay nyo sa amin. Nay, kulang pa to. Sa hirap na ginawa nyo at pagmamahal na binigay nyo sa amin, Nay. Kulang pa to, Nay. Hindi, sapat na to, anak. Tama na. Ang saya-saya ko talaga, anak. Ang saya-saya ko. Maraming salamat sa'yo. Oh, Nay, tama na. Huwag ka na umiyak. Nay, ayan, tingnan nyo. Natatanggal na yung makeup nyo. Oh, natutunaw na. Ano ka ba naman? Hindi naman ako artista eh. Wala ba kayong makeup? Ikaw talaga hanggang ngayon, lagi mo ako nilolo. Mga kapatid, ang bayani po na tinanggap sa kanyang sariling bayan. Bayani Agbayani. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Tita Christy. Bakit Bayani Agbayani? Bayani Agbayani daw po kasi para maulit yung pangalan. Kasi yung Okay. Bayani, totoo kong pangalan. Oo, po yun. palayaw mo yun eh, di ba? Actually, Tita Christy, yun yung totoo kong pangalan. Yung Edwin, yun yung palayaw ko. Nagsimula ka bilang scriptwriter? Props, set and props Oh, coordinator. okay. Tapos, nag-assistant writer. Okay. Tapos, writer na po ako. Hanggang sa naging PA ka ni Randy Santiago? Ako, personal niya. Okay. Inakala mo ba na sisikat kang artista? Hindi po kasi unang-una, napakamahiyain ko. Although madaldal ako at mga palakwento, tsaka wala sa lahi namin yung mga artista. Walang linya, ika nga. Wala. Ang alam kong gumawa ng paraan para maging artista ako, ang Panginoong Diyos. At sa kabila ng hirap ng buhay ninyo, tinapos mo ang edukasyon mo talaga. Alam mo, Tita Christy, parang sa akin, ang edukasyon ang magiging sanggalang ko at sandata para sa paglaban ko sa buhay. Pero, ginagawa ko ang lahat ng yon hindi para sa sarili ko, para sa nanay ko. At naniniwala ka ba na ang mga komedyante, kung gaano kalakas sumalakak, ganon din kalalim ang kanilang kalungkutan? Totoo po yan. Dahil sa lakas at haba at lawak ng imahinasyon ng isang komedyante, konting bagay lang napapalaki niya. Konting problema lang tinatablan siya. So kailangan alam mo kung paano salubungin yung problema. Ano ang gusto mong ibigay na mensahe sa iyong nanay? Nanay, hanggat nandito po ako, hindi ko po kayo pababayaan. At hindi pa po tapos ang katungkulan ko sa inyo. Gusto ko mas matagal pang pag-aalaga, mas marami pang bansa ang mapuntahan natin na magkasama. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ng mukha mo ay lagi naangiti. At makalimutan mo ang hirap na inabot natin sa pagpapalaki mo sa aming magkakapatid. I love you, Nay. I love you so much.
Maraming salamat sa'yo. Thank you so much. Maraming salamat. Bayani. I love you. Sa bawat pagsubok na kinaharap ni Bayani, ay nanatiling positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Kahit napapaligiran siya ng malalansang isda, kahit butas ang suot na sapatos, kahit nakatira siya sa ibabaw ng maruming ilog, hindi siya nakalimot ngumiti, hindi siya tumigil sa pagtawa. At ang ligayang hatid ni Bayani sa mga taong nakapalibot sa kanya ang siyang sumisimbolo sa kanyang katatagan at tibay ng loob. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Higit pa po ito sa maiinit na kontrobersiya. Buntis ka? Lumayas ka. Ito po ang walang takot na pagtatapat tungkol sa kanilang pribadong buhay. Kulay green. Ano yun? Ecstasy, bagong drug. Buhat hinagpis sa kabila ng ningning ng kanilang mga bituin. Nasasaktan ka ba pag sinasabing laos ka na? Hindi. Bakit? Abay, naranasan ko naman sa Mika. Sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confessions.